magiging magarbo. Aba, syempre. Ano? Paniguradong magdaratingan ng mga donya doon sa tahanan ng mga Santiago de los Santos. Ay, tama ka dyan. Kaya kailangan talaga nating magsipaghanda. Pasosyalan na naman ito. Ano, mauna na ako ha. Magkita-kita na lang tayo doon. Siya, sige, mabuti pa nga. Paalam na sa inyo. Kita-kita na lang tayo mamaya. Magandang gabi, Kuya Isabel. Gandang gabi rin, mga dilag. Magtipon muna kayo dyan habang nag-aantay ng mga bisita. Salamat po, Kuya Isabel. Grabe, napakaganda ng tayo, Milano. Sobra, parang isang palasyo. Nasa si Kapitan Tiago. Siya'y hindi pa dumalating eh. Teka, paumanhin ngunit magpupunta muna ako sa kusina. Ay, ang daming tao. Kahit kailan, wala talagang kwenta ang mga Indio na yan. Mahigit 20 taon na akong naninilbihan sa bayan ng San Diego. Ang buhay ko'y bilang pari, nasubaybayan na nila, ngunit nang ako'y madistino sa ibang lugar. Kakaunti lamang ang nagatid sa akin na walang modo, walang pasasalamat. Ito ba yan, Padandang Asok? Oo, at isa pa, kung di naman dahil sa nagmamagaling na kapitan general natin, ay hindi ako madistino sa iba. Siya lang ang bukod tanging naniniwala na ang taong iyon ay hindi makasalanan. Hindi nag-iisip. Maski sa pagpapalibing sa masamang tao, hindi ako kinonsulta. Oo nga. Padre Damaso, magulos dili ka. Dahil sa ilalim ng bubong ng isang Indio. At hindi ka naman nangahamon ng away, di ba? May kanya-kanyang opinyon ng mga tao. Oo nga ho, at sa pagkakaalam ko sa tunay na nangyari, wala ko kayo dito Padre Damaso sa San Diego noon. Kaya inilibing na ang taong napakamarangal ngayon. Ngunit di pa rin kayo nagbigay alam. Alam niyo naman na may atraso sa amin ang lalaking iyon. Hindi niyo naman lang naisip ang pangalan ng Cora Parroco. Dahil mabait naman siyang tao, hindi siya makasalanan kagaya ng pinaparatang ninyo. Mga kapatid, ikinalulungkot ko ang pagkasabi sa masilang bagay na ito. Ngunit Padre Damaso, tanggapin ninyo ng mabuti kayo sa pagkakalipat ninyo. Napabuti? Baka naging daan lang ito para mawala ang pananalig ng mga Indio sa Diyos. Anong nangyayari dito? Paumanhin sa munting di pagkakaintindihan ito. Dahil at maghintay na lang ng matiwasay ni Kapitan Tiago. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdalo sa aking munting pagtitipon. Ipinatawag ko kayo sapagkat mayroong isang napakahalagang tao na nais kong ipakilala sa inyo. Siya ang anak ng isa nating kaibigan lahat na yumauna. Ang anak ni Don Rafael Ibarra, si Crisostomo Ibarra, mula sa iyo. Si Ibarra, mula sa Europe. Magandang gabi sa inyong lahat. Kinagagalak ko po ako ay maparito. At ikaw pala, anak, na magiiting na si Don Rafael Ibarra. Ako nga po, senyor. Ang iyong ama isang napakabuting tao. Sana'y mapunta sa iyo ang kasiyahan na ipinagkait sa kanya. Sana nga po, Teniente. Magandang gabi po. May tanong ko lang ho. Di ho ba't kayo si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama?
Ako nga si Pare Damaso. Ngunit sa tingin ko'y hindi ako ang tinutukoy mo. Kailan may hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Nako ho, pasensya na po, Pare Damaso. Magandang gabi sa inyong lahat. Bueno, kumain na tayong lahat. Ano po na? Yan lang ba ang natutunan mo sa Europa? Kahit sino naman ay matutunan yan. Kahit hindi maglustay ng pera. Pasensya na ho, kahit meron pa akong mas importanteng bagay na kailangan na supusin. Pamalino sa inyong lahat, kinakailangan ko na pang umalis. Ngunit, parating na si Maria Clara. Hindi mo ba siya aantayin? Paalam. Hindi alam ni Ibarra kung saan siya pupunta. Naglalamig sa kalsada at siya'y walang tiyak na matutuluyan. Kaya't na may nagmamasid-masid siya sa paligid ng kanilang bayan sa may simbahan. At inalala na rin niya ang mga alaala niya sa kanyang nilisang bayan. Wala pa rin pagbabago sa aking bayan. Nandyan pa rin ang nagtitinda ng sorbetes at nagtitinda ng kakanin. Ang tindahan ng mindchick at iba pa. Oh, ikaw pala yan. Tingin. Pasensya na Ibarra, ngunit gusto lamang kitang sabihan na mag-ingat. Mag-ingat ka saan, Tiniente. Kagaya ng ama ko, ako ay walang kaaway. Huwag kang pakisiguro Ibarra. Baka ikaw ay magsisi. Hanggat sa pinakahuling oras ng kanyang pagkakulong, hindi naniniwala si Don Rafael na siya ay may mga kalaban. Mapaumanin po, Tiniente. Hindi po ako nagkakamali, ay naging nakapambuti niyo sa isa't isa ng aking ama. Maaari niyo pa ba akong isalaysay sa aking kapalaran na sinasapit ng aking ama? Eh, hindi nyo pa pala alam. Opo, hindi ko pa po alam. Gaya nga ng pagkakabatid ng karamihan, sa bilangguan namatay ang iyong ama. Nabilangguan? Sinong nabilanggo? Kaya naman no, ang inyong ama na si Don Rafael Ibarra ay nabilanggo. Mama ko, nabilanggo? Sigurado ho ba kayo na iyan ang aking ama? Iisa lang naman po si Don Rafael Ibarra. Tama po kayo dyan. Nag-iisa lang ang ama ko. Isang napakayamang tao sa San Diego ang ama ninyo. Ngunit iba ang pananaw niya sa buhay. Kahit siya ay pinaratangan ng simbahan, siya ay tinawag na ire at pilibustero. Ang kora paroko ay palagi siyang pinariringgan sa kanyang mga pabasa, bagamat hindi binabanggit ang kanyang pangalan. Dahil ito sa pagkakapatay niya sa isang artillero. Isang araw, isang grupo ng mga bata ang nangaasar ng isang tatanga-tangang artilyerong Kastila habang naglalakad sa daan. Mga walang galang. Bitawan mo siya. Hindi ka namumumpigal sa bali. Siyang filibustero. Kakalaban niya ang pamahalaan. Ang nangyari sa aking ama. Sa iyo ang pakikiramay ko Ibarra. Ngunit hayaan ko na si Kapitan Tiago ang magtuloy ng istorya para sa iyo. Maraming salamat po. Mag-iingat ka Ibarra.
Ay, tiya, napakaganda po ng araw ko ngayon sapagkat ako bibisitahin ng aking pinakamamahal na nilalang sa buong sandaigdigan, si Crisostomo Ibarra. Totoo yan, iha. Naintindihan kung bakit labis nakabado kayo sapagkat magkababato naman kami. Buti pa nung sa Biateo, pag dinadalaw niya ako, hindi ako nanginginig. Nandito na siya. Ha? Naku po! Hindi mapakali ang dalaga, kahit ito ay nagtago sa may silid na salan habang nababalisa at naririnig ang tinig ng binata. Crisostomo, mabuti naman at naisipan mong galawin ang aking anak na si... Nakakatuwa naman yan. Nasaan po ba siya? Kung alam mo lang kung gaano kaligaya yung si Maria Clara sa kaantay sa lupa. Nasaan ba si Maria Clara? Mukhang alam ko na kung nasaan ang batang iyan. Sandali lang ha. Umupo muna tayo habang hinihintay natin si Maria Clara. Andito na si Maria Clara. Mabuti naman, Crisostomo. Kahit tagal din nating hindi nagkita, ano? Ay, talagang napakatagal na nung hindi tayo nagtagpo. Napakadami namang alikabok dito sa bintana. Magpahangin muna kayong dalawa doon sa azotea. Kumusta ka, Crisostomo? Buti naman ako. Napakasaya ka talaga at nakabalik na ako dito sa Pilipinas. Talaga? Bakit naman? Kasi mahal na mahal ko ang ating bayan. Sa Europa ay hindi ko maiwasan makaramdam ng kalungkutan. Crisostomo, sa Europa ba kailan may hindi ka tumingin sa ibang mga babae? Naalala mo pa rin ba ako kahit ikay malayo na sa akin? Naalala mo pa rin ba ako kahit ikay malayo na sa akin? Oo naman no. Ni kailanman ay hindi ako tumingin sa ibang babae. At ni kailanman ay hindi kita nalimutan. Hindi ko malilimutan ang isang magandang dilag na nagligtas sa akin mula sa anumang panganib noong namatay ang aking ina. Salamat. Naalala mo pa ba na mamatay ang iyong ina? Oo naman no. At may babaeng matapang na hindi kailanman umalis sa tabi ko at nangako sa aking ina. Kailanman ay hindi niya ako iiwan. Noon ng siklot, sintak at suka, kataong tayo'y mag-aaway at magkakasundo rin agad. Aba, oo naman. Kung minsan nga, hindi ko maiwasang tumawa sa tuwing naalala ko ang mga pagkakataon na iyan noong tayo mga bata pa. Alam mo ba, Crisostomo? Sa inaraw-araw ng buhay ko sa loob ng kumbento ay ikaw lamang ang laman ng isipan ko. Hindi ako nakikinig sa aking kompesor na nag-utos na ikay kalimutan na. Ikaw din ay dinawali sa aking isipan. Sa katunayan nga, ito palagi kong dala. Aba, naitatago mo pa pala yan. Oo naman, at iyon ay dahil sa... Ako din naman, Crisostomo. Sa katunayan nga, naitatago ko pa rin. Ang sulat ng pamamalam ko? Kung Maria Clara, labis akong nalulungkot sapagkat kailangan kong lumisan. Ang sabi ng ama, higit na kailangan daw ako ng ating bayan. Kaya't kahit palabag sa aking kalooban, ay kailangan muna kitang iwan. Ako'y nagtutungo sa Europa upang makapag-aral. Antayin mo ang aking pagbabalik, mahal ko. Tayo'y nagsusumpaan pa sa harap ng altar na magsasama ngayon at magpakailanman. Mahal na mahal kita o Europe ko, at ikay di mawawala sa aking puso. Kahit na ako'y nasan pa, mahal ko, magkikita tayong muli. Nagmamahal, Crisostomo Ibarra. Ikaw ang nagpalimot sa akin, may tungkulin ako sa bahay. Ayos ka lang ba, Crisostomo? Pamanhin, pagpasensyahan mo na ako, Maria Clara. Oh, bueno, ako'y aalis na muna, Maria Clara. Aalis ka na?
Ngunit kararating mo pa lang. Pamanhin, ngunit meron pa akong asikasuhin. Pero huwag kang mag-alala, magkikita pa naman tayo muli. Siya. Are you all my personal dream? Sa taas naman ng simbahan ng San Diego, ang magkapatid na sina Crispin at Basilio ay nagpapatunog ng kampana. Tama na yan, Crispin. Mamahinga muna tayo. Kapatid, isang pagtunog na lang, kundi mapagalitan na naman tayo ng si Kristan Mayor. Kapatid, magkano bang kikitain mo ngayong buwan? Ba't mo natanong, Crispin? Ikaw na sana ang pagbabayarin ko sa pera ang inakusanang ninakaw ko. Hindi pwede, Crispin. Sa 2 bisis na ako napagalitan. Wala na akong kikitain kundi 2 piso. Sinabi ng mga private, ang presyo ng gintong pinakusang ninakaw mo ay mga 32 piso. Ngunit, hindi naman ako nagnakaw eh. Pag nalaman nila ang tungkol dito, paniguradong magagalit siya. Hay! Bakit ba ganito na lang palagi ang buhay natin? Huwag ka nang umiyak, Crispin. Kahit paano mangyari, ipaubayan na natin sa Diyos. Maging matatag at huwag kang mawawalan ng pag-asa. Basilio, dahil hindi mo napatunog ang kampana sa tamang oras, babawasan kita ng 2 reals. At ikaw, Crispin, hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi mo binabalik ang ninakaw mong pera. Naintindihan mo ba yun? Ngunit, hindi naman ako nagnakaw eh. Anak ng sinungaling! Sobra ka na, itong sayo. Ngayon, wala ka na. Magandang umaga. Saan ko pwedeng ilagay ito? Ginoo, saan ko pwedeng Saan ko ba pwedeng ilagay ito? Kahit saan. Nandito ba si Crispin? Si Crispin nandito siya kanina, pero tumakas siya kasama ng kanyang mga ninakaw. Papunta na siguro sa inyo ang mga gwardya. Ha? Ano? Hindi magnanakaw mga anak ko, hindi ko sila pinalaking ganon. Mga anak mo, palibhasa kasi barumbado ang kanilang ama. Hindi totoo yan! Hindi ko sila pinalaking ganon! Sino? Huwag ka dito umiyak, doon ka sa labas. Sabihin mong totoo at kung hindi, tatali ka namin sa puno't babarilin. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Ina ng mga magnanakaw? Ako? Nagkakamali kayo, Ginoo. Yan ang perang ninakaw ng anak mo. Hindi porkit mahirap sabi ko, hindi pagbibintangan. Kung hirap ay magnanakaw. Kulungan ka na lang magpaliwanag. Ano ba bitawan niyo ko? Ano ba bitawan niyo ko sa amin?
pagtahubay mo magnaw. Oo nga, siya nga. Naku, nababaliw na lang ang babae niya. Action na. Action na to. Oh, ikaw pala yan, Ibarra. Ay, Ibarra! Go! Ng aking ama. Go! 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 Nandito ba si Crispin? Si Crispin nandito siya kanina, pero tumakas siya kasama ng kanyang mga ninakaw. Papunta na siguro sa inyo ang mga gwardiya. Ha? Ano? Hindi! Hindi mo na ako mga anak ko, hindi ko sila pinalaki ganun. Hanapin mo na ang mga anak mo, palibhasa, barbado ang anak. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true.